Hello mga sorry, good evening, kumusta kayong lahat? So, shout out to everyone. Hindi to political post, pero sorry store post to ito. No? So, ang dami na namang nag-react din sa political post. Nagpahayag lang po ako ng support. So, kung meron kayong sinusuportahan, hindi doon kayo, hindi naman kayo pinipili. Pero wag niyo akong kumbinsihin at kung ano mga sinasabi niyo kasi it doesn't matter. Okay? May kanya-kanya tayong rights to vote who kung sino ang gusto nating iboto. Okay, so balik tayo sa sari-sari store tips. Okay. Sari-sari store tips, especially sa mga baguhan. Okay. Yung mga baguhan na nagtatanong paano daw hindi malugi is diniscuss ko na nung nakaraang videos. Ngayon naman may nagtanong kung regarding ulit sa pagkalugi, no? Actually parang explanation lang to or parang expanded content. Okay? So, I hope nga hindi kayo masawa. Okay? Nung nag-start kami mag-sari-sari store, nung nag-start way back, anong taon yun, Jed? Parang mga 2015? Parang 2014 o 2015 ako. So, parang 10 years na ako. 11 years na ako almost nagtitinda. Sa mga nagtatanong, okay? Nasagot ko na ha. Okay. Nung time na yun kasi is yung pera ng natin ngayon, for example lang ha, for the sense lang of comparison, 50,000 before is different from 50,000 ngayon based on purchasing power or yung kakayahan nitong bumili. For example, dati yung 50,000 mo makakapuno ka pa ng mga 5 cards sa Pure Gold. Ngayon, yung 50,000 mo, more or less mga 2 card, ay 3 card, mga ganon. Especially kung medyo mamahalin yung mga pinamimili mo. Ganon yun. Okay? Punuan. Ganon yung comparison. Yung 50,000 mo ngayon, konti na lang mabibili. Compared sa 50,000 mo ng year 2015. Okay ha. So, why? Kasi nga dahil sa tinatawag nating inflation. Okay, yung inflation is that yung parang kakayahan ng pera mo bumili ay nawawalan ng value. Kasi nga, tumataas lahat ng bilihin compared nung mga panahon na kino-compared natin. Okay? So, yun, isa yung factor. Kaya, regarding sa pagpupuhunan, akala natin na malaki na yung 100,000. Ngayon, sa mga baguhan to ha, sa mga mag-start pa lang. Siguro naman 50,000 will do. 100,000 will do din. Kaya 20,000 will do. Pero, samahan mo na yun ng diskarte mo. Dapat yung sipag mo, yung tiyaga mo, yung pagsusumikap mo sa tindahan mo ay kasama na doon. Okay? Samahan mo talaga siya. Then, along the way, kung natuto ka na mag-manage ng iyong tindahan is pagandahin mo lahat ng factors. Pagandahin mo yung sales, pagandahin mo yung kita mo, yung product mixes mo, i-improve mo lahat yun. I-improve mo din yung pag-control sa mga expenses mo, and everything. Kasi yun na magdidetermine kung yun na magdidetermine kung kikita ka ba o hindi. Ngayon, kung stable na yung business mo, you can add na your capitalization. Wow, may demand ako. Maraming customer, maraming hinahanap na customer, tapos maraming customer na hindi ko na nabibintahan kasi wala akong item. So, doon na lang. Pag-start ka na ngayon mag-a-add ng mga item na hinahanap ng customer hanggang sa ikaw na yung kompleto. That's ngayon, kung medyo kompleto ka na, yun na yung time na pwede ka na mag-wholesale. Ganun kasi ginawa namin before. Retail kami, start na malit na tindahan, tapos unti-unti nag-wholesale. Hanggang sa yun, nakakuha kami ng branch is wholesale retail na yung atake. Ngayon guys, no, yung pag-asenso siguro, especially sa sari-sari store is based yan sa proseso kung ginawa mo ba yung tama o hindi yung proseso. Kumbaga sa pagluluto pinakbet, maraming ingredients. Hindi lang isang ingredients lang successful na yung tindahan mo. Kailangan niya na maraming ingredients para maging gumanda, naging stable, nakapag-branch out ka at naging successful ka. So yun yung advice ko sa mga baguhan. Tapos yung mga baguhan syempre, meron kasi akong kasari na marami kasing, di ba sabi ko nga maraming ingredients, no? Merong kasari na nagsusugal, bawas-bawasan nyo yan. Merong kasari na
pinautang niya yung mga tao, tapos eventually naman yung wala na siyang item kasi wala na siyang maipapamili, magko-close na siya, then marami pang pautang sa tao, which is mahirap din yun. So, when you are having a business, importante yung cash basis ka lagi. Kasi ikaw, malit ka sa Pure Gold, bibili ka sa Super 8 or sa Pure Gold, etc. Cash babayaran mo maliban na lang kung gumagamit ka ng credit cards, etc. Pero as mas maganda na cash ang pamimili mo, cash din yun, ibebenta mo. Huwag ka magpautang for the sake lang na para pumunta sa iyo mga customer. Kasi once na pinautang mo sila, tapos hindi naman ganun kadami yung pera mo para iabono ng puhunan, darating sa time na maubusan ka na ng items. Ngayon, balik tayo sa basic. Once na wala kang items, maghanap yung mga customer sa iba ng items na gusto nila. Ngayon, dahil unti-unti kang naubusan ng items kasi nga nasa lista yung puhunan mo, mawawalan ka rin ng customers eventually. At the same time, maglilid na yan ng pagkalugi mo kasi nga yung puhunan mo is nawala na, nasa pautang. Okay, kung mapautang man kayo, mag-limit ng konti. At the same time, is siguraduhin nyo talaga yung pinautang nyo is good payer or nakakabayad or may kakayahang magbayad. Otherwise, ikaw yung mag-aabono. So, hindi naman ganun kahaba yung PC mo para abonuhan lagi. Okay, tandaan na tayo ay nagnenegosyo upang kumita. Hindi tayo nagnenegosyo para sabihin mabait tayo sa mga kapitbahay natin o sabihin na tayo ay nagpapautang or para puntahan para utangan, no? Nagnenegosyo tayo para meron tayong isu-survive na negosyo at the same time yung negosyo natin ay kayang gastusan yung mga pangangailangan natin, bonus na yung mga luho natin. Kaya nating makapagpaipon, kaya nating makapagpaaral, kaya nating makapagpa-survive ng pamilya. Yun yung gagawin natin. Kaya tayo nagnenegosyo. Hindi tayo nagnenegosyo para malugi lang at magpagod. Okay? I hope you learned something. Kung meron kayong natutunan, please like and share. Kung wala naman, deadman nyo na lang tong video. Charot lang. Okay, thank you so much everyone.